Inilapag ni Paisley ang kanyang cellphone sa mesa. Nakabukas pa ang email na natanggap niya kaninang madaling araw. May mga larawan, screenshots ng mga chat at voice recordings at iisa lang ang sender nito. Napailing si Paisley at napangiti ng mapakla. Ang tanga ko rin minsan, no? Lahat ng red flags, binaliwala ko lang. Isang linggo na lang at ikakasal na siya sa long-time boyfriend niyang si Nathan. Ngunit mukhang hindi na ito matutuloy pa dahil sa kanyang nalaman. Dumating ang best friend niyang si Isa. Bit-bit ang 2 ice latte at may suot na oversized shades kahit nasa loob lang sila ng maliit na kapihan sa lugar. Bes, totoo ba yung nabasa ko sa message mo? Yung si Nathan? 3 babae? 3? Hindi ba pwedeng isa na lang para hindi masyadong masakit? Hindi raw kasi siya marunong mag-multitask dati. Kaya siguro trinay niyang i-practice bago magpakasal. Hay nako! Gusto mo bang sampalin ko siya sa altar mismo? May heels akong may spike. Naramdaman ni Paisley ang namumuong luha sa mga mata niya, pero pilit niya itong pinigilan. Hindi niya hahayaan ang sarili na umiyak para kay Nathan. Kulang pa yata yung spike heels mo, Isa. Sa kapal ng mukha niya, baka mapudpud lang. Napailing si Isa habang nakasimangot. Hay, hindi ko talaga matanggap, Bes. Akala ko pa naman, jackpot ka na sa kanya. Jackpot nga, pero 3 babae ang kahati ko sa premyo. Hindi bale. May naisip akong magandang gantimpala sa kanya. Napakunot noo si Isa, sabay baba ng shades. Wait lang, kilala kita, Pais. Hindi ko gusto yung ngiti mong yan. Tumawa ng mahina si Paisley bago inabot ang latte niya. Gusto niyang mag-multitask? Ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking eksena sa buhay niya. Sa mismong araw ng kasal, sa harap ng lahat, ipapamukha ko sa kanya na hindi lang ako basta magpapatalo lang. Anong ibig mong sabihin dyan? Itutuloy ang kasal, pero hindi sa paraan na ine-expect nila. Dumating nga ang araw ng kasal. Sa isang resort sa Tagaytay, nagtipon ang mga kamag-anak, kaibigan at iba pang mga bisita nila. Tahimik na naghahanda si Paisley sa dressing room kasama ang matalik niyang kaibigang si Isa. Kapansin-pansin ang lamig ng kanyang mga mata habang tinitignan ang sariling refleksyon sa salamin. Sigurado ka ba talaga rito? I'm sure. Matatag na sagot ni Paisley. Ilang sandali pa, tumugtog ang musika at nagsimula na ang seremonya. Bumukas ang pinto at marahan siyang lumakad papunta sa altar. Lahat ay namangha sa kanyang angking ganda. Sinalubong siya ng ngiti ni Nathan, ngunit hindi nito inaasahan ang malamig na titig na pinukol ni Paisley rito. Nang nagsimula na ang seremonya, sumenya si Paisley sa technician na nakapwesto sa gilid. Kung may sino mang tumututol sa pag-iisang dibdib na ito, anunsyo ng pari. Ako! Malakas at buo ang tinig ni Paisley habang diretsyong nakatitig kay Nathan. Napapitlag ang mga bisita at napuno ng bulungan ang paligid. Paisley, what is this? Tanong nito dahil sa ginawa ng nobya. Hindi ako magpapakasal sa sinungaling. Gusto kong malaman ng lahat kung sino ka talaga. Tumango siya sa technician at bigla namang umilaw ang LED screen sa likuran. Ipinakita rito ang mga litrato ni Nathan kasama ang ibang babae. Mga screenshots ng malalaswang mensahe at mga voice recordings na malinaw ang pagkakakilanlan nito. Natahimik ang lahat, pero sa halip na mapahiya, umiti si Nathan at kinuha ang mikropono mula sa pari. Alam kong gagawin mo to, Paisley. Kaya, naghanda ako. Wika ni Nathan. Nagkagulo ang isip ni Paisley at maging si Isa ay napakunot noo. Sa isang iglap, nagbago ang nilalaman ng screen.
Pinalitan ng mga audio recording at email messages na mula umano kay Paisley at pinakita rito ang intensyong siraan si Nathan gamit ang mga pekeng ebidensya. What the hell is this? You wanted to look like a victim, but you are the one who created all of this. Sabi ni Nathan. Nagbulungan ang mga bisita at nagsimuling maniwala sa mga sinasabi ni Nathan. This is not me! Halata namang edited yan! Desperadong sigaw ni Paisley, ngunit tila wala nang nakikinig. Nanginginig ang kamay ni Paisley. Akala niya ay siya ang may kontrol sa araw na to. Pero parang biglang gumuho ang lahat. Pero bigla na lamang siyang may naramdamang kamay sa kanyang balikat. Enough! Isang malamig na boses ang narinig ng lahat. Lumingon si Paisley at nagulat nang makita ang isa sa mga bisita. Hindi ito kakilala ng karamihan, ngunit sa sandaling iyon, ito ang naging sentro ng atensyon. Sa tingin ko, sapat na ang mga kasinungalingan para sa araw na to, Mr. Nathan. Nagulat si Nathan. And who the hell are you? I am the one who sent the real evidence to Paisley. Sabay tapon ng lalaki ng USB sa technician. I-play mo to. Nagdadalawang isip ang technician pero sinunod din ang utos. Ilang segundo lang, napalitan ng screen ng mas malinaw na video. Ito ay CCTV footage mula sa isang private room sa isang hotel. Kitang-kita si Nathan na pumasok at hinalikan ang isang babae. Ang oras, petsa at lokasyon ay malinaw. Sunod ang screenshots ng bank transfer, hotel bookings at screenshots ng real-time messages. Lahat ito ay nakalink kay Nathan. These are unedited. I trace every IP address. I work in cyber forensics. Napanganga sa isa, habang si Nathan naman ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Wala siyang masabi. Natahimik ang buong hall at unti-unting bumalik ang mga mata kay Paisley. Hindi makapaniwala si Paisley. Ikaw? Ikaw ang nagpadala ng lahat sa akin? Ngumiti ang lalaki. Yes. I could not stand watching a woman like you being deceived. Bakit mo to ginagawa? Mahina ngunit nanginginig niyang tanong. Tumikhim ang lalaki. Saka lumingon sa pari. Father, if I may interrupt once more. Nagkatinginan ang mga bisita. Tumango ang pari kahit hindi rin alam ang susunod na mangyayari. Natahimik ang buong lugar at isang marahang pagtango ang sinagot ni Paisley. Paisley? Napalingon si Paisley. Hindi siya sanay marinig ang sarili niyang pangalan mula sa isang estranghero, pero kakaiba ang tinig ng lalaki. Kilala ba kita para tulungan mo ko ng ganito? Hindi, pero kilala kita. Sumuliyap si Cedric sa mga bisita. Lahat ay nag-aabang, ngunit wala siyang pakialam. This wedding doesn't need to be ruined. If you still want to get married today, marry me. Gulat ang bumalot sa paligid. Napanganga na lamang si Paisley at hindi agad nakaimik. What? Are you serious? Tumango si Cedric. Hindi siya ngumiti, pero seryoso ang kanyang mga mata. Wala akong masamang intensyon. Just one offer. Right here, right now. Hindi alam ni Cedric kung paano kontrolin ang kabog ng dibdib niya. Matagal niya nang kilala si Paisley. Matagal niya na itong minamanmanan mula sa malayo. Pero hindi niya ina-expect na ngayon niya ito makakaharap. At sa kasuotan pa nitong pangkasal, mas lalo siyang nabighani. Hindi niya dapat gawin to, pero ginawa niya dahil desperado siya. Bes, wait! Ano to? Stranger siya! Di mo siya kilala! Sabat ni isa. Baliw ka ba? At sino ka para agawin si Paisley? Galit na saad ni Nathan. Tahimik lang si Cedric. Hindi siya natinag sa mga tanong o sa tensyong bumabalot sa paligid. Tila wala siyang ibang tinitignan kundi si Paisley lamang.
Hindi ko siya inagaw. Siya ang niloko mo. Ang lahat ng ito ay resulta ng mga desisyon na ikaw mismo ang gumawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Paisley. Hindi niya alam kung dahil ba sa inis, sa sakit, o sa sobrang dami ng emosyon na gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. You want me to say yes to a stranger? Sa harap ng lahat ng ito? You deserve better. Hindi ko sinasabing ako yun. Pero I'm willing to prove myself if you will let me. Tumingin siya kay Nathan. Sa mga mata nito ay naroon ang takot, galit at pagkabigla. Hindi ito sanay na siya ang talunan. You don't get to decide kung ano ang ending ng kwento ko, Nathan. Hindi na. Lumingon siya kay Cedric na ngayon ay nakatayo pa rin sa altar na parang naghihintay ng hatol. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. May pera, may pangalan, may mukha. At higit sa lahat, hindi si Nathan. Okay. Okay? Yes? Okay. Let's get married. Parang may sumabog na bomba sa loob ng wedding hall. Ang mga bisita ay nagsigawan. Ang ilan naman ay napahiyaw sa gulat. Ang iba naman ay natulala. Si Isa ay halos matumba, habang si Nathan naman ay parang nawalan ng lakas at napaupo sa gilid. So ipagpapatuloy po ba natin? Sabat ng pari. Tumango si Paisley at muli siyang ngumiti. Lumapit si Cedric at marahang inalalayan si Paisley paakyat ng altar. Pasensya na. Kung ito ang una nating kwento, hindi ko rin inasahan to. Pero pangako, hindi kita lolokohin. Good start. Huwag ka lang maging tulad niya. Sabay lingon kay Nathan na ngayon ay natulala na lang dahil sa gulat at pagkatalo. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpatuloy ang seremonya. Pero iba na ang groom. Hindi alam ni Paisley kung bakit siya pumayag kaagad, pero gusto lang niyang makatakas sa sitwasyon na yon at ayaw rin niyang mapahiya, kahit na ang pagpapakasal sa isang estranghero ang magiging susi para rito. Wala pang 5 oras matapos ang kasal, nakaupo si Paisley sa bridal suite ng resort. Nakasuot pa rin ng kanyang kasuotang pangkasal habang hawak ang baso ng alak na halos hindi pa nababawasan. So, you are officially Mrs. Alcaraz now? Hindi makapaniwalang tanong ni Isa. Mrs. What? Mabilis siyang napatayo at halos matapon ang laman ng baso sa sobrang pagkagulat. Bes, yung lalaki! Si Cedric Alcaraz! As in, the Cedric Alcaraz! Yung may-ari ng Alcaraz Company. Bakit ngayon mo lang sinabi? Excuse me, hindi ko alam na siya pala yun. Akala ko guess lang siya na nakisaw-saw sa gulo. Oh my God! Oh my God! Hindi mapakali si Paisley habang paikot-ikot sa loob ng suite. So, ikinasal na ako? Sa lalaking hindi ko kilala? Sa harap ng daan-daang tao? And he is rich? Tapos totoong kasal pala to? Well, yeah. The priest was legit. May marriage certificate pa nga. May pirma mo. Gusto mo ipakita ko? Napahiga siya sa kama at tinakpan ang kanyang muka ng 2 kamay. Tanga-tanga! Ang tanga-tanga ko! Tinalo ko na yata si Juliet sa kabaliwan. At least si Romeo mo, pogi. May abs, may yaman, may utak. Medyo panalo ka pa rin naman actually. That's not the point. Biglang may kumatok sa pinto. Nagkatitigan ang magkaibigan at parehong biglang natahimik. Sino yan? Hindi ako nag-order ng food Nagtatakang tanong ni Isa. Ako rin hindi. Oh no, baka siya yan. Si Cedric? Yes. My husband. Kinagat niya ang kanyang labi at hinampas ang unan habang pabulong na sinabi ang, Lord, saan ako nagkamali? Bago pa man siya makatakbo patungong banyo upang magtago, bumukas na ang pintuan at naroon nga si Cedric.
Nakasuot ito ng simpleng long sleeves, bukas ang 2 botones sa itaas, may hawak na envelope, at may pailalim ng ngiti na nakakainis, pero may kakaibang alindog. Hi. Hi? Hi agad? After mo akong pakasalan na parang nag-order ka lang ng burger? Bes, I'll give you 2 privacy I'm going to somewhere, not here. Tumakbo si Isa palabas ng silid. Dala ang kanyang wine glass. Sorry for crushing your life so suddenly. But I came to explain. And also, Inilabag niya ang envelope sa mesa sa tabi ng kama. here's our marriage certificate. In case you think it's a prank. Of course, it's a prank, di ba? Right, Cedric? Joke lang to, di ba? Para hindi ako mapahiya. For dramatic effect. May confetti, may hidden camera. Surprise, ganyan. Paisley, we are legally married. No prank. Look, I don't expect you to trust me. I just couldn't let you walk out of that church, broken and humiliated. Alam kong impulsive yung ginawa ko, pero I meant what I said. I'm willing to prove myself. Kahit na kontrata lang to sa'yo. Kahit temporary. Kahit pa annulment kung gusto mo later on. So, parang fake marriage? Hanggang kailan? 6 months. Then, we will reevaluate. Pwede ka mag-file ng annulment. And I'll even help you pay for it. That's surprisingly organized. May PowerPoint ka rin ba dyan? Meron akong PDF proposal. Kung gusto mo. Nagkatitigan sila. Tila hindi alam kung mag-aaway ba sila o magtatawanan. Sa huli, natawa si Paisley. Okay, deal. Pero walang honeymoon to I'll save it for month 5. Don't push it, mister. Natahimik ang buong bahay habang nakaupo si Paisley sa veranda. Suot niya ang puting silk robe na binigay ng staff. Nakatitig lang siya sa malawak na hardin sa harap, habang ang ihip ng hangin ay malayang inililipad ang kanyang buhok. Tahimik na lumabas si Cedric sa loob habang hawak ang 2 tasa ng tsaa. Napatingin siya kay Paisley, ngunit hindi muna nagsalita. Umupo siya sa kabilang upuan at iniabot ang isa sa mga tsaa. Para sa stress. Hindi agad kinuha ni Paisley ang tsaa. Tinignan niya muna ito, saka dahan-dahang kinuha. Thanks. Sumandal siya sa upuan, sabay isang buntong hiningang mahaba at malalim. Kailan matatapos to? Depende. Kung gusto mong ipaanal agad, we can talk to my lawyer. Pero gaya ng sinabi ko, kahit kailan pwede. No pressure. That's not what I meant. Tumingin siya kay Cedric. I meant this weirdness, this silence. It's like we're stuck in between strangers and something else. Hindi kita kilala, pero mag-asawa tayo sa papel. Tumango si Cedric at nauunawaan naman niya ang pinanggagalingan ni Paisley. I know. At hindi ko sinasadyang gawing mas komplikado ang buhay mo. I just didn't want you to walk away na parang natalo. And yet, here I am. Living in your house, with your stuff. Drinking your tea, wearing your robe, while recovering from a guy who cheated on me days before our wedding. Kung may award lang siguro for most dramatic bride of the year, ako na siguro yun. You are not dramatic. You are strong. Bahagyang namula ang pisngi ni Cedric sa kanyang tinuran, pero agad din siyang bumawi. I mean, hindi lahat ng babae ay kayang harapin ang katotohanan sa altar mismo. Tumayo ka pa rin at hindi mo dinakbuhan. That takes guts. Naghari ang katahimikan, pero hindi ito yung nakakangilong klase. Isa itong uri ng katahimikan na tila parehong hindi pa sigurado kung saan papunta. Maya-maya, tumayo si Paisley at ibinalik ang tasa sa mesa. Cedric, you are being too kind and I appreciate that. Pero huwag ka maghintay ng kahit na ano mula sa akin Hindi pa ako handa. Hindi pa ako buo. At ayokong
Paasahin ka. Tinignan lamang ni Cedric si Paisley sa mata at doon niya nakita ang basag na bahagi nito. Isang babae na minsang naniwala, nasaktan, at ngayon pilit binubuo ang sarili. I'm not asking for anything. I just want you to heal. Kahit na kasama ako. Hindi nakaimik si Paisley. May bahagi sa puso niya ang nagtatanong kung bakit ganito mag-alaga ang lalaking ito. Bakit parang mas ligtas siya sa estrangherong ito kaysa sa taong minsan niyang minahal? Tumalikod siya at pumasok sa loob. Pero bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Cedric, saglit siyang lumingon. Thank you sa pagtanggap sa akin kahit basag ako. Dumating ng tanghali sa mansyon. Kasabay ng pagbasok ni Paisley sa maliit na hallway sa likod ng mansyon ay ang isang mahinang tunog ng plucking ng gitara. Napakunot ang kanyang noo. Akala niya ay tahimik ang buong bahay. Walang ibang tao kundi ang mga staff sa ground floor. Kaya't hindi inaasahang may musika siyang maririnig. Tahimik siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Cedric, nakaupo sa maliit na music room. Nakapikit ito habang tinutugtog ang isang lumang gitara. Naka-t-shirt lamang ito at sweatpants. Hindi niya inasahan na ang bilyonaryong lalaki ay marunong tumugtog o may ganitong soft side. Akala niya kasi ay palaging negosyo lamang ang inaatupag ng mga ganitong kayamang tao. Napatigil si Cedric at napansin ang aninong nakatayo sa gilid ng pinto. Paglingon niya ay nagtama ang kanilang mga mata. Hey, hindi ko alam may audience pala ako. Sorry, hindi ko sinasadyang manilip. I just heard the music. It's okay. Secret lang to. Stress reliever. Pumasok si Paisley at umupo sa gilid ng silid, malapit sa lumang piano. Mahilig ka pala sa music? Yeah. I used to be in a band nung college. Bassist. Pero mas gusto ko talaga tong acoustic. Simpleng tugtog. Simpleng pakinggan. Ako rin. Mahilig ako magsulat ng tula dati. Lalo na kapag bad trip ako sa nanay ko. Tula? As in spoken word? Or journal type? Journal? Yung tipong sinusulat ko pero ayokong may makabasa. Lalo na kapag tungkol sa crush. Gusto ko yan. Lihim na makata. Muli silang natahimik, ngunit hindi ito alanganin. Sa halip, parang isa itong uri ng katahimikan na may pag-unawa. Paglabas nila ng music room, sabay silang bumaba sa kitchen. Laking gulat ni Paisley nang makitang si Cedric mismo ang nagbukas ng oven. Wait, marunong kang mag-bake? Only cookies. I have a weakness for chocolate chip. Sino ka ba talaga? Multi-millionaire? Musician? Cookie monster? Napailing si Cedric habang bahagyang natatawa. Marami ka pang hindi alam sa akin. Pero malalaman mo rin, eventually. Napansin ni Paisley ang isang maliit na frame na nakatago sa tabi ng coffee machine. Nilapitan niya ito. Anong picture to? Tinignan ni Cedric ang larawan. Isang batang lalaki na may hawak na laruang eroplano. Nakangiti sa tabi ng isang matandang lalaki. That's me and my lolo. Siya nagturo sa akin mag-ipon. At siya rin ang unang nagsabi sa akin na hindi ko kailangan maging mayaman para magmukhang mahalaga. He raised you? Partly. Pag summer, sa bahay nila kami. Taga Batangas siya. Palabiro. Mahilig sa kalderetang kambing. He taught me how to be grounded. Tumango si Paisley. Tila may ibang pagtingin na sa misteryosong lalaki na minsang inalok siyang pakasalan sa altar. Unti-unti niyang napapansin ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pag-abot nito ng tsaa nang hindi nagtatanong. Ang pag-iwas nitong lumapit kapag alam nitong pagod siya. Kinabukasan, naglalakad-lakad si Paisley sa malawak na hardin ng mansyon. Suot niya ang simpleng puting sundress na may bulsa
at nakasandals lamang. Napansin niyang may mga bagong tanim sa likod ng bahagi ng hardin. Maliit na halamang may nakausling mga sanga at tinik. Hindi ko pa napupuntahan ang parting to. Dahil sa pag-uusisa, dahan-dahan siyang lumapit. Subalit sa isang iglap, napaatras siya nang may maramdaman na matulis na bagay na tumusok sa talampakan niya. Aray! Napatumba siya sa damuhan habang hawak ang kaliwang paa. Napangiwis siya sa sakit. Mabilis namang dumating ang isang staff pero bago pa ito makalapit, isang boses ang lumitaw na narinig niya. Ano nangyari? Mula sa terrace ay mabilis na tumakbo si Cedric papalapit. Nang makita niya na hawak ni Paisley ang paa nito, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at lumuhod siya sa tabi nito. Nasugatan ka ba? Nakatapak ako sa parang tinik. May matulis sa damo, hindi ko napansin. Tinignan na Cedric ang paa ng babae. May bahagyang dugo at pulang marka. Hindi na siya nagdalawang isip. Marahang binuhat ni Cedric ang babae, kahit pa nagulat ito. Wait, Cedric! Hindi mo kailangan! Mas lalo kang masasaktan kung magbibilit ka. Naramdaman ni Paisley ang mainit at matatag na bisig ng lalaki. Marahan niyang ipinatong ang ulo sa balikat nito. Habang binubuhat siya, papasok sa bahay. Inihiga siya ng binata sa couch ng lounge area. Mabilis niyang dinawag ang isa sa mga kasambahay. Pakikuha ang first aid kit. Tapos tawagan si Dr. Soriano. Pasabing nandito muna siya sa bahay. Ngayon na. Umupo si Cedric sa harap nito. May hawak na bimpo, mainit ang tubig, at pinunasan nito ang dumi sa paa ni Paisley. You're acting like I lost a limb. It doesn't matter. Nasaktan ka. At ayoko nang may nangyayari pa ulit na ganun. Napatingin si Paisley rito sa seryosong ekspresyon ng mukha nito. Totoo ang pag-aalala nito sa kanya. I should have warned you. May mga tinanim kami sa gilid. I forgot to inform the staff. Hindi mo kasalanan yon. Ako tong makulit. I still feel responsible. Tinapalan ng bandage ni Cedric ang sugat ni Paisley. Matapos nito, binuhat niyang muli ang paa ni Paisley at maingat na pinatong sa malambot na throw pillow. You know, hindi ko in-expect na may ganito kang side. You're always composed, bossy. Parang laging may agenda. And now? Now? You're like the husband in the book. Yung perfect sa mga rom-com na akala mo hindi totoo. Tumawa siya ng mahina habang nakahawak sa noo. Hindi ako perfect, pero gusto kong maging mabuti sa'yo. Dahil di mo yung naranasan kay Nathan. At ayokong isipin mo na lahat ng lalaki. Pare-pareho. Hindi agad nakapagsalita si Paisley. Haramdam niya ang tapat na damdamin ni Cedric. May bahagi ng puso niya ang tila unti-unting lumalambot. Maya-maya, nagbalik si Cedric. Dala ang ice cream tub at 2 kutsara. Ayan, pampaginawa. Therapy ni Lolo kapag may sugat kami. Ice cream solves most emotional wounds daw. Chocolate chip. Napatitig siya sa flavor. Favorite mo, right? I asked Isa the other day. Natawa si Paisley nang matanggap ang kutsara. Green flag ka talaga? Ikaw lang nagsabi niyan. Yung iba, red flag daw ako. Traffic light na raw ang kulang. Well, ngayon, mukha kang walking green flag with ice cream on the side. Naupo si Cedric sa kanyang tabi at inabot ang kutsara. Tumawa si Cedric habang sinusubo ang isang kutsarang ice cream. Hala, ang sarap pa rin nito ah. Pero mas masarap ka pa rin. Mas masarap pa rin pag may kasabay kang cute. Napasinghap si Paisley at halos mabilaukan sa pagtawa. Hoy, nagiging malandi ka na ah. Sorry. Nagpalitan ng tingin habang kumakain ng ice cream. Panay ang tawa ni Paisley, lalo na nang biglang may tumulo sa kanyang labi. Oops, tumulo. Diyan ka lang.
Bago pa makapagreklamo si Paisley, ay marahang hinawi ni Cedric ang tumulong ice cream gamit ang daliri at saka inilapit iyon sa kanyang labi. Cedric! What? Sayang. Mahal ang chocolate chip ngayon. Pare-pareho silang natigilan, pero sabay ring natawa. Si Paisley naman ay biglang nahiya at tinakpan ang mukha gamit ang throw pillow. Sige na nga. Magpahinga ka na. Pero bawal muna tumawa ng malakas ah. Baka lumala yung sugat mo. Hindi naman sa lalamunan yung sugat ko eh. Emotional din yon. Emotional trauma. Pag napilayan ng puso mo dahil sa kakatawa, ako pa rin ang sisisihin mo. Ay naku, sige na nga. Natahimik silang dalawa sandali. Tinignan ni Cedric ang paa ni Paisley at sinigurado niya na maayos na ang tapal. Napatingin siya sa mukha ng dalaga. Nakapikit na ito, ngunit may maliit na ngiti pa ring nakaguhit sa labi nito. Cute talaga. Aha, narinig ko yon. Nagulat si Cedric at muntik pang maibagsak ang tub ng ice cream. Hindi. Sinabi ko, fruit salad. Gusto mong fruit salad din later? Hindi mo naman kailangan itago, Cedric. Aminin mo na lang kasi. May crush ka sa akin, no? Namula ng bahagya ang lalaki at ngumiti. Kahit hindi mo sabihin, ramdam naman eh. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Cedric, bit-bit ang bagong tub, ube makapuno. Sabi ni Isa, ito rin daw yung favorite mo minsan. Wow, stalker! Hindi, observant lang. Observant, tsaka caring, tapos marunong magluto. May kotse, may mansyon, marunong mag-alaga pag may sugat. Ano pa ba, Cedric? Baka hindi mo lang alam pero boyfriend material ka na. Baka, pero para lang sa tamang tao. At pag nahanap mo na yung taong yon? Eh di, ubi makapuno everyday. Napatawa si Paisley at pilit na sinisiksik ang sarili sa couch habang kumakain. Alam mo, Cedric, gusto ko yung ginagawa mo. Ano naman yung ginagawa ko? Yung hindi mo ako pinipilit magsalita tungkol sa sakit ko. Pero nariyan ka lang, palagi. Parang ice cream. Hindi kailangan pero ang sarap sa pakiramdam. Hindi agad sumagot si Cedric. Tinitigan lang niya si Paisley at saka ngumiti. Pag gusto mo ng isa pa, tawagin mo lang ako. May stock pa sa freezer. Ikaw o ice cream? Ikaw na bahala. Basta ako, laging available. Ilang linggo ang lumipas, tumatakbo ang oras ng mabilis sa paraan na hindi namamalayan ni Paisley. Sa araw-araw na ginugugol niya sa Alcaraz Mansion, napapansin niya kung paanong unti-unting bumababa ang pader na tinayo niya sa kanyang paligid. At kung may isang bagay na pare-pareho araw-araw, ito ay ang presensya ni Cedric. Hindi ito nawawala tuwing agahan. Laging may pinapadalang bagong flavor ng tsaa kapag malungkot siya. At laging naroon kung kailan siya nagkakaproblema. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Binabasa ni Paisley ang isang libro sa mini library nang lumapit si Cedric. Tahimik itong pumasok at may dalang tray ng pagkain. Alam ko na hindi ka bumaba kanina para kumain. So I thought baka gusto mong kumain ngayon. Napatingin si Paisley sa tray. Isang bowl ng arroz caldo. May hiniwang itlog at kalamansi sa gilid at isang maliit na mangkok ng mango slices. You cook this? Nope. Pero ako yung nag-request. Napangiti si Paisley kahit hindi sinasadya. Tinanggap niya ang tray at naupo sa sofa. Umupo si Cedric sa kabilang upuan. Hindi makatiis na obserbahan siya habang kumakain. You are spoiling me. Is that a bad thing? No, it is just strange. Hindi ako sanay ng ganito eh. Yung malalaking nagpapahalaga sa maliliit na bagay. Then, get used to it. Hindi na nagkomento si Paisley. Pinagpatuloy niya ang pagkain. Habang pinapanood siya ni Cedric mula sa kabilang upuan, tila kontentong makita siyang komportable at may gana.
Nang matapos siyang kumain, iniabot ni Cedric ang isang maliit na envelope. Ano na naman to? Tickets for the planetarium. Alam kong mahilig ka sa mga bituin. Sabi mo dati, pag ang gulo ng isip mo, tinitignan mo lang sila. Napatitig si Paisley sa envelope. Nasabi niya yon, 1 linggo lang ang nakalipas habang sila ay nasa veranda. Hindi niya akalain na naalala pa ito ni Cedric. Naalala mo? Naaalala ko lahat. Pagdating sa'yo, Paisley. Bahagyang lumubog ang balikat ni Paisley. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Wala siyang maisagot, kaya tumayo na lamang siya. I'll think about it. Thank you. Lumipas ang mga araw hanggang sa isang gabi, napansin ni Paisley ang dating larawan nila Nathan sa kanyang phone gallery. Tinitigan niya ito ng matagal at napagpasyahang burahin. At doon niya na-realize, wala na si Nathan sa puso niya. Kinabukasan, suot ni Paisley ang isang simpleng navy blue dress, habang si Cedric naman ay naka-casual coat at white shirt. Tahimik silang pumasok sa dome ng planetarium habang nagsisimula na ang light show ng mga bituin. Nang makaupo si Paisley sa tabi ni Cedric, tinignan niya ito saglit. Tahimik lang ito, nakatitig sa mga liwanag sa kisame na tila bata. Bakit mo ginagawa to, Cedric? Anong alin? Lahat ng to. You remember things. You bring me to places I love. Tumingin si Cedric sa dalaga. Hindi siya ngumiti, pero seryoso ang kanyang boses na sumagot. Because I like you, Paisley. Napapitlag ang puso ng dalaga. Parang may bahagyang hangin na humaplos sa kanyang dibdib. Akala ko, mabait ka lang talaga. Hindi ako mabait sa lahat. Pero sa'yo, hindi ko kaya na hindi maging mabuti. Kasi gusto ko noon pa. Before ka pang niloko ni Nathan. Bago mo pa ako nakita sa kasal mo. I admired you from afar. Nanlaki ang mata ni Paisley. Hindi siya nakagalaw. But I won't rush you. You don't owe me anything. Kahit kailan. Pero kung darating ang araw na mararamdaman mong pwede akong mahalin, ihintayin kita. Hindi alam ni Paisley kung ano ang mararamdaman, pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi siya kailanman tinrato ni Cedric na may utang na loob. Pinahalagahan siya kahit hindi niya ito hinihingi. At ngayon, kahit tinapat na siya ng damdamin nito, hindi siya pinilit na tanggapin ito. Tahimik na napatitig si Paisley sa mga bituin sa kisame. Sa puso niya ay isang bagong damdaming umuusbong. Pabugso-buso ang ulan makalipas ng 2 araw. Madilim ang paligid, ngunit may liwanag na nanggagaling sa garden lamppost. Nakaupo si Cedric sa gilid ng malaking batong bench. Basang-basa, suot pa rin ang kanyang long sleeves at slacks. Hawak niya ang cellphone sa isang kamay, ngunit hindi ito tinitignan. Wala man lang staff na nakakita. Wala ring nakapansin na lumabas siya mula sa meeting niya kanina at hindi na bumalik pa sa loob. Nasa loob naman si Paisley, abala sa kusina habang nakikipagbiruan sa isa sa mga chef. Ngunit naputol ang usapan nang mapansin niyang wala pa rin si Cedric. Hindi rin ito bumaba para sa hapunan. Si artista sa pelikula? Hindi na siya nagdalawang isip. Hinila niya si Cedric patayo, kahit basang-basa na rin ang kanyang suot. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa loob. Nakaupo na si Cedric sa gilid ng kama, habang si Paisley naman ay abalang nagpupunas ng buhok nito gamit ang tuwalya. May bitbit siyang thermometer at binigyan ito ng gamot. May lagnat ka. Tignan mo nga nanginginig ka pa. I'm okay. Don't worry. Don't worry? Cedric, you sat outside under the pouring rain. Gusto mo bang magkasakit ka? Gusto mo bang may mag-aalala sa'yo? Hindi sumagot si Cedric. Tumalikod ito saglit at umubo. Sa kamarahang nagsalita.
Pasensya na. Hindi ko lang alam kung bakit biglang ang bigat ng gabi. Parang pagod na pagod yung puso ko. Napatingin si Paisley rito. Noon lang niya nakita ang Cedric na ganoon. Umupo siya sa tabi nito at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng lalaki. Hindi mo naman kailangan maging malakas palagi, Cedric. Tumingin si Cedric sa kanya at bahagyang namumula ang mata. Hindi ako sanay na may nag-aalaga sa akin. Well, sanayin mo lang sarili mo. Kasi sa ngayon, ako naman ang bahala sa'yo. Marahang pinatong ni Paisley ang ulo niya sa balikat ni Cedric. Kahit basa pa ang buhok nito, kahit ramdam niya ang init ng lagnat, hindi siya umalis. Ayokong makita kang nagkakaganyan kasi nasasaktan ako. Napakurap si Cedric. Bakit? Hindi sumagot agad si Paisley. Sa halip, marahang inangat ni Paisley ang ulo at tinignan ito sa mata. Tapos inabot niya ang kamay ni Cedric at pinisili ito. Because I care about you. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero ang alam niya ngayon, ang puso niya ay hindi na lang nagpapagaling. Unti-unti na rin itong muling natutong tumibok. Mula pa kaninang umaga, may napapansin na si Paisley. Ilang araw nang hindi nakakasama si Cedric. Nagtanong siya sa isang staff. Umalis ba si Cedric? Opo ma'am, maaga po siyang lumabas. May biglaang biyahe raw patungong Baguio. Business daw po. Tumango si Paisley, pero may malamig na pakiramdam na dumaan sa kanyang dibdib. Wala man lang pasabi. Wala man lang kahit simpleng text mula sa lalaki. Nasa veranda si Paisley. Hawak niya ang kanyang lumang journal. Binuksan niya ito at nakita ang mga luma niyang entry tungkol kay Nathan. Pero habang binabasa niya ito, hindi na si Nathan ang laman ng isip niya. Ang iniisip niya ngayon ay kung bakit inaabangan niya ang tunog ng kotse, kung bakit parang may kulang sa kanyang araw, kung bakit hinahanap-hanap niya ang presensya ng isang tao na hindi niya inaasahang mamimiss niya. Tumawag siya kay Cedric pero walang sumasagot, kaya naisipan niyang i-message. Cedric, ayos ka lang ba? Alam kong busy ka pero sana kahit kaunting update lang, namimiss na kita. Pero wala siyang natanggap na reply. Unti-unting napupuno ng kaba ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung galit si Cedric o sadyang lumalayo na. Pagkababa pa lang ni Cedric mula sa kanyang sasakyan, sinalubong siya kaagad ni Paisley sa pintuan ng mansyon. Ba't di mo sinabi sa akin na aalis ka? Akala ko hindi mo mapapansin. Ba't mo naman naisip yun? Kasi maayos ka na. Nakangiti ka na. Bumabangon ka na ulit. At ayokong ako ang dahilan kung bakit ka magtatagal dito. Kung awa lang naman. Awa? Cedric? Sa tingin mo ba kaya ako nandito pa rin dahil lang sa kasal na yon? Natahimik si Cedric at saka umiling. Akala ko maayos tayo. Akala ko ba may patutunguhan tong relasyon na to? Meron. Meron naman, pero nahulog na ako, Paisley. Hindi ko alam kung pareho tayo. Kaya lumayo muna ako. Doon na tuluyang natahimik si Paisley. Hindi mo kailangan ng space, Cedric. Ang kailangan mo, katiyakan. Pasensya na kung ngayon ko lang sasabihin. Kung ngayon ko lang naisip. Pero Cedric, ako rin eh. Nahulog na rin ako. Nagangat ng tingin si Cedric. Namumuo ang luha sa kanyang mata habang nakatitig sa dalaga. Nariyan ka nung wasak ako. Pero gusto kong nariyan ka pa rin habang tinatayo ko ang sarili ko. Gusto kong ikaw ang kasama ko habang bumubuo ng panibago kong simula. Hindi na kailangan ng maraming salita. Lumapit si Cedric at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Paisley gamit ang parehong palad. Pwede ba ako manatili sa tabi mo ngayon? Hindi. Natigilan si Cedric. Hindi ka lang mananatili.
Sa akin ka na. Napatawa silang dalawa. Tumulo ang luha ni Paisley sa kagaanan ng loob. Malinaw na sa kanya kung sino ang mahal niya at alam niyang natututo na rin niyang mahalin ang lalaki sa paraang hindi siya pinipilit. Are you sure about this? Nakasuot si Paisley ng simpleng floral dress habang patagong sinusulyapan si Cedric na busy sa pag-aayos ng kwelyo sa salamin ng sasakyan. Nasa harapan sila ng lumang bahay ng kanyang mga magulang. Sigurado ako. Ikaw ba? Handa ka bang ipagtanggol ako kung halimbawang may gusto silang itapon sa akin? Joke ba yun o may kasamang takot? 50-50. Pareho silang natawa, pero nang tumigil na ang kotse, pareho ring lumalim ang hininga nila. Bagamat sanay na si Cedric na humarap ng ibang tao, ay tila ngayon lang kinakabahan siya ng ganito. Bumungad sa kanila ang ama ni Paisley na dating military officer. Nasa tabi naman nito ang ina ni Paisley. Ikaw pala si Cedric. Diretsyong saad ng ama ng dalaga. Magandang araw po dito. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa bahay niyo. Tahimik na nagkatinginan ang mag-asawa. Pinaupo sila sa sala at doon nagsimula ang tila job interview na pag-uusap. Ano ang pakay mo kay Paisley? Tumingin si Cedric kay Paisley saglit bago sumagot ng buong lakas ng loob. Mahal ko po siya at gusto ko pong maging parte ng buhay niya. Hindi lang ngayon, kundi sa hinaharap. Bahagyang naitaas ng ama ni Paisley ang kilay nito. Alam mong pilit ang simula niyo. At kahit kasal na kayo, hindi ibig sabihin nun ay pwede mong kunin agad ang tiwala namin. Opo, at hindi ko po yun inaasahan. Pero nandito po ako, hindi para humingi ng tiwala, kundi para patunayan na karapat dapat ako roon. Sige ng Lourdes na ina ni Paisley ang nagtanong. Anong plano mo? Trabaho? Pamilya? Kinabukasan? CEO po ako ng isang kumpanya. Pero hindi po yun ang mahalaga sa ngayon. Ang plano ko ay buuin ang buhay naming dalawa ng pantay. Gusto kong hintayin si Paisley kung kailan siya handa. At kung darating man yung araw na pipiliin niya akong tunay, ako po ay mananatili sa kanyang tabi. Maya-maya pa, bumalik si Danilo sa pagkakaupo. Tinignan niya si Cedric sa katumango ng marahan. May prinsipyo ka. Hindi ko man agad ibibigay ang basbas ko pero sa ngayon, sapat na yan. Biglang bumalik ang paghinga ni Paisley. Napatingin siya sa kanyang ina at ito naman ay ngumiti ng bahagya. Paisley, may sasabihin ka ba? Tumayo si Paisley. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas na yon, pero nilapitan niya si Cedric at humawak siya sa braso nito. Wala na po akong ibang hihilingin pa, kundi ang makasama si Cedric. Nang nasa loob na sila ng kotse upang umuwi, natahimik si Cedric habang nagmamaneho. Si Paisley naman ay nakatingin rito. Bakit ang tahimik mo? First time kong pinagpawisan sa loob ng aircon. Akala ko ba matapang ka? Dati, pero sa tatay mo, napalambot tuhod ko. Pareho silang natawa. Salamat, Cedric. Para saan? Sa pagpili sa akin, araw-araw. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Bago bumaba, hinawakan ni Cedric ang kamay ni Paisley. At pipiliin pa rin kita bukas, sa makalawa, sa mga darating pang mga taon. Ngumiti si Paisley at marahang tumango. Hinalikan siya ni Cedric sa noo at hawak kamay na pumasok sa mansyon. Nasa veranda si Paisley, nagkakape habang binabasa ang isang article online. Naririnig niya ang mga staff mula sa kusina na nag-uusap tungkol sa bisitang paparating. Hindi naman niya ito masyadong pinansin. Sanay na siya sa mga business partners ni Cedric na bigla na lang sumusulpot. Ngunit nagbago ang lahat nang bumukas ang gate at may pumasok na isang babae.
Napatingin siya sa babae at para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang pamilyar na mukha nito. Siya? Anong ginagawa niya rito? Lumapit ang babae at casual na ngumiti. Hi! Ikaw siguro si Paisley. Bungad ng babae. Bakit nandito ka? I'm here to see Cedric. Pero don't worry, hindi ako ex. Actually, I'm family. I am his half-sister. Tila isang bomba ang sumabog sa dibdib ni Paisley. Ito ang isa sa mga babaeng nakita niya noon sa mga ebidensyang pinadala laban kay Nathan. Isa sa mga babaeng pilit niyang nilimot. Bahagi ng nakaraan na gusto na niyang ibaon sa limot. At ngayon, nasa harapan niya, sa mismong tahanan pa niya, at kapatid pa ni Cedric. Family? Kapatid mo si Cedric? Same father, different mother. Long story but Cedric knows. Hindi nakasagot si Paisley. Sa likod ng kanyang pagkalito, isa lang ang paulit-ulit na bumabangga sa isipan niya. Bakit hindi ito sinabi ni Cedric? Dumating si Cedric galing sa upper floor. Pagkakita niya sa bisita, ay tila bahagya siyang natigilan. Leia, hindi ko alam na darating ka ngayon. Surprise visit? Gusto ko lang makilala ang asawa mo. Tahimik lang si Paisley sa isang sulok. Alam mong isa siya sa mga babae ni Nathan at di mo sinabi sa akin. Nagkatinginan sila ni Cedric. Nagkuyom ito ng kamao at mukhang nabigla sa pagbunyag. Paisley, hindi ko alam kung paano sasabihin. Wala akong balak itago. Pero tinago mo pa rin. Alam mong konektado siya sa lalaking halos gumuho ng buhay ko. At hindi mo man lang ako binigyan ng babala. Excuse me, pero hindi ko alam na ikaw pala yung tinutukoy niya noon. I never meant to hurt anyone. Hindi ito tungkol sa intention, Leia. It's about respect. Kung may kaunting respeto man lang kayo, hindi ka lalapit at hindi mo itatago yung ganito sa akin. Tumayo si Paisley at hinarap si Cedric. Akala ko, totoo lahat. Pero ngayon, hindi ko na alam kung alin pa ang totoo. Paisley, please. Pakinggan mo muna. Gusto ko lang mapag-isa. Tumalikod si Paisley dahil ayaw niyang pumutok sa harap ng babaeng minsang naging bahagi ng pinakamasakit na kabanata ng buhay niya. Nakaupo si Paisley sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone pero hindi siya makapag-type ng kung ano. Marami siyang gustong sabihin pero lahat ay naging tanong. Sa kabilang banda naman ay tahimik na nakatayo si Cedric. May dalang tray ng pagkain, ngunit hindi niya magawang kumatok. Sa halip, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng hallway at naghihintay kay Paisley. Maaga pa lang ay bumaba na si Paisley. Hindi siya makatulog ng maayos. Buong gabi siyang nag-iisip dahil sa bigat ng katotohanan na konektado ang lalaking minahal niya noon at ang lalaking minamahal niya ngayon sa iisang babae. Nakita niya si Leia pagdating sa garden. Nakaupo sa bench at hawak ang tasa ng kape. Napalingon si Leia. Bahagya siyang nagulat ngunit hindi rin umiwas. Tumango siya at tinapik ang upuang katabi. Akala ko ba hindi mo ako kakausapin? Dahil hindi ko gusto ang mga taong katulad mo. Pero gusto ko maintindihan kung bakit. Bakit ako naging isa sa mga babae ni Nathan? Because I was lost. Lumaki ako na palipat-lipat ng bahay. Palaging tinataboy. Si Nathan, sa paningin ko noon, security at atensyon. Wala akong alam sa salitang dignidad noon. Hanggang sa ako na mismo ang nandidiri sa sarili ko. Tinitigan ni Paisley ang babae sa kanyang tabi. Malinis ang suot, maayos ang ayos. Pero sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang basag na bersyon ng isang babae na hindi na niya kinamumuhian, kundi nauunawaan. Hindi ako proud sa naging parte ko sa nakaraan mo. At kung ako yung nasa kalagayan mo, malamang mas mabigat pa ang ginawa ko. Pero si Cedric,
Wala siyang alam noon. Hindi kami close. Alam mo bang bago lang niyang nalaman na magkapatid kami? Anong ibig mong sabihin? 2 years ago lang naman niya nalaman. Anak ako sa ibang babae. Matagal akong tinago, kaya hindi rin niya agad matanggap. Pero kahit na ganoon, tinanggap niya ako. Tumulong siya sa akin. Nagbigay ng respeto kahit na hindi ko hinihingi. At kahit kailan, hindi niya ginamit ang impluwensya niya para parusahan ako sa mga kasalanang nagawa ko. Bakit ngayon lumitaw ka? Dahil gusto kong makita kung sino yung babaeng pinili niyang seryosohin. Gusto kong makita kung sino yung babae na dahilan kung bakit hindi na siya mailap. At totoo nga, ikaw yun. Nabigla si Paisley sa kanyang narinig. Hindi ako narito para guluhin kayo. Gusto ko lang magsimula ulit. Gusto ko lang magsimula rin. At kung kailangan kong lumayo para matahimik ka, gagawin ko. Tumayo si Leia, akmang aalis na. Ngunit bago pa siya makalayo, tumayo rin si Paisley at nagsalita. Hindi ko alam kung kaya kong burahin ang lahat ng koneksyon mo kay Nathan. Pero hindi ko rin kayang magalit. Hindi man kita kayang yakapin bilang kapatid ng asawa ko, pero hindi kita ituturing na kaaway. That's more than enough. Gabi ng Sabado, hindi pa man tuluyang natatapos ang awkward tension sa pagitan nila, pinasok ni Cedric ang veranda kung saan nakatayo si Paisley. Paisley, can I steal you for a few hours? Bakit? May business meeting tayo ba ng 10 oras ng gabi? Not quite. Consider it an apology date. Hindi ba tayo okay? I know. Pero gusto ko lang ipakita na kaya kong maging totoo. Kahit isang gabi lang. No expectations. Saan tayo pupunta? Secret. Pero pwede kang magsuot ng rubber shoes. At huwag kang magpapabango. Delikado sa lugar. Sounds shady. Hindi mo ako ibebenta, no? Too priceless. Kaya I'll keep you. Hindi sumagot ang dalaga, pero isang maikling tango lang ang sinagot niya. Ilang minuto lang, nasa harap na sila ng isang matte black Defender. Tahimik nilang binabaybay ang madilim na kalye, palabas ng syudad. Pagkaraan ng halos 1 oras, huminto sila sa tapat ng lumang estasyon ng tren. Halos natatapakan na ng mga damo at kalawang ang ilang bahagi nito. Pero sa loob, may kakaibang liwanag. Bahagyang bumukas ang pinto ng lumang bodega sa gilid ng estasyon. Cedric, ito na ba yung part na ibebenta mo ako? Hindi. Ito yung part na ipapakilala kita sa isa sa pinakalumang bahagi ng buhay ko. Parang ibang mundo ang bumungad nang makapasok sila sa loob. Sa loob ng bodega ay isang improvised art installation. Mga canvas na gawa sa recycled wood, mga lumang kagamitan na naging sculpture. At sa gitna, may isang pabilog na projection screen na nagpapakita ng slow-motion footage ng mga dumadaang tren noong 80s at 90s. Ano to? Art project ng kapatid ng kaibigan ko. Dito rin kami tumatambay dati nung college. Yung tipong nagtatago sa mundo. This place, it kept me sane. Nakita ni Paisley na may maliit na lamesa sa isang sulok at simpleng dinner ang nakaset up. I asked Isa for your favorites. Gusto ko lang, kahit sandali lang, maramdaman mo na may parte ng mundo na para sa'yo. This doesn't feel like an apology. It feels like closure or maybe a beginning. Ikaw ang bahala kung paano mo gustong ituring to. Napansin ni Paisley ang isang maliit na sketchpad sa gilid ng mesa. Pinulot niya ito at binuksan. Nandoon ang ilang sketch na gawa ni Cedric. Isa roon ay ang silhueta ng babaeng nakasuot ng wedding dress na nakatalikod habang nakatingin sa altar. Drawing mo to? I started it that day, after our wedding. Drawing helps me remember and let go. Bakit ayaw mong bitawan na lang ako? Dahil hindi ka kailanman naging isang alaala.
na gusto kong kalimutan. Tumahimik si Paisley. Inabot niya ang sketchpad na nasa mesa at binuksan. Sa huling pahina, doon niya sinulat ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng petsa at sinulat ang mga salitang, "Tonight matters." Napakunot noo si Cedric, sabay turo sa kanyang sinulat. Anong ibig sabihin yan? Dahil baka hindi lang ito basta date. Baka ito na yung unang gabi na hinahayaan ko matulog ulit yung puso ko. Bahagyang ngumiti si Cedric. Pilit niyang pinipigilan ang matinding saya. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng tren mula sa kabilang linya. Hindi totoong tren. Bahagi ito ng lumang installation, pero sapat na ang ingay at ilaw para mabalot ang paligid. Tumayo si Cedric at inilahad ang kamay niya kay Paisley. Sayo tayo? Dito? Sa lumang istasyon ng tren? Oo. Sa ilalim ng dilaw na ilaw. May jazz music sa background. At kasama ko, ang babae naka-sneakers na unti-unti kong minamahal. Hindi na nakatanggi si Paisley. Inabot niya ang kamay ni Cedric at sabay silang tumayo. Dahan-dahan silang sumayaw sa gitna ng bodega. Pakiramdam nila ay parang sa kanila lang umikot ang mundo sa mga sandaling iyon. 3 buwan ang lumipas. Maaliwalas ang hapon sa veranda. Naka-foots pa si Paisley habang nakatingin sa kanyang tablet. May hawak siyang stylus at nilalagyan ng stickers ang digital planner niya. Ngunit halata sa kanyang itsura na parang may dinadala. Kumalabog ang sliding door at lumabas si Cedric. May hawak na tray ng tinapay at homemade jam. Suot niya ang casual polo at mukhang fresh out of the shower. Bread delivery for the most beautiful wife in the world. Nax, ang aga-aga ng bola pa. May kailangan ka? Wala. Namiss lang kita. Talaga lang ah. Ngumiti si Paisley, pero hindi niya naitago ang mapait na buntong hininga. Napansin iyon ng lalaki. May problema ba? Wala. Actually, meron. Tumayo si Paisley mula sa upuan. Kinuha niya ang isang throw pillow at binato kay Cedric para mapahinto ito sa ginagawa. Hey, anong meron? 3 buwan na ang lumipas. 3 buwan na akong nagpapakabait. 3 buwan na puro, "Thank you, Cedric. I appreciate you, Cedric. You are such a green flag, Cedric." Pero hanggang ngayon, nihag, wala. Wait lang, nihag. Nagyayakap tayo ah. Cedric, alam mo na yung ibig kong sabihin, no? Yung asawa level na yakap. Yung gusto ko ng team building sa kama. Natawa si Cedric, pero agad ding natahimik nang mapansin na seryoso si Paisley. Nagsimula itong maglakad-lakad sa veranda. Ano ba? Hindi ba ako attractive? May putok ba ako? May sungay ba ako? May nililigawan ka bang multo? Wala akong nililigawan. Eh bakit? Gusto ko na ng baby. Kasal naman tayo ah. Legal, moral, approve ng nanay ko. Pero ikaw? Ayaw mo ba sa akin? Paisley, gusto ko lang respetuhin yung space mo. Space? After 3 months? Anong gusto mo? Full moon muna bago tayo Hindi na kaimik si Cedric. Namumula ang mukha niya habang tinatakpan ang bibig para pigilan ang tawa. Pero iba na ang nasa isip ni Paisley sa sandaling iyon. Tahimik na sa kwarto. Nasa loob ng bathroom si Cedric at nagsisipilyo. Paglabas niya ay agad siyang natigilan sa kanyang nakita. Nasa kama si Paisley, nakasuot ng nightgown na halos kita na ang kanyang kaluluwa. May music pang naririnig. Anong nangyayari? Wala. May general assembly lang ng hormones ko. Lumapit si Paisley at hawak ang isang garapon ng lotion. Massage? O gusto mo, ako na lang ang mag-self-massage habang nanonood ka para sa reference. Paisley. Halos mabulunan si Cedric.
Cedric Alcaraz, mahal kita. At gusto ko ng anak. At ayoko nang maghintay ng kasunod na pandemya para magka-baby tayo. So please, can we just act like husband and wife tonight? Natahimik si Cedric. Tila naglalaban ang moralidad at testosterone niya. Hindi ko lang kasi gustong isipin na ginagawa natin to para lang magkaanak. Cedric, gusto ko magkaanak sa lalaking mahal ko. Hindi lang dahil kailangan. Gusto kong ikaw. Gusto ko ng mini you na sing pogi mo. At gusto kong gumawa tayo ng baby habang pinapatay ang music na to. Kasi, sorry pero medyo cringy pala. Tumigil si Cedric sa harap ni Paisley. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, tinitigan lang niya ito mula ulo hanggang paa. Ramdam ni Paisley ang init ng mga mata nito habang dahan-dahang gumagapang ang tingin ng lalaki sa kanyang katawan. Alam mo ba na hindi mo na kailangan pa magsuot ng ganyan para lang mapanasin kita? Eh anong gagawin ko? Magpanggap na sirena sa bathtub mo? Paisley, hindi mo kailangan magpanggap ng kahit na ano. Sa bawat araw na kasama kita, hirap na akong pigilan ang sarili ko. Napatigil si Paisley. Hindi niya inaasahan ang bigat ng tinig ni Cedric. Mababa, may halong pagnanasa, pero puno rin ng respeto. Lumapit si Cedric ng kaunti at marahang hinawakan ang pisngi ni Paisley. Sa malapitan, mas lalo niyang napansin ang mapupungay nitong mata, ang mapulang labi, ang init ng hininga. Sigurado ka ba? Kung may form lang to, matagal ko nang pinirmahan. Marahang inabot ni Cedric ang remote at pinatay ang musika. Isinunod niya ang bedside lamp. Iniwang bukas lang din ang dim light mula sa reading lamp sa may gilid ng kama. Wow, mood lighting. May projector ka rin ba ng stars? Wala, pero pwede kitang dalhin sa langit. Wala nang sinayang ng oras si Cedric. Dinala niya si Paisley sa kama at dahan-dahang pinahiga. Isa-isa niyang hinalikan ang bawat bahagi ng katawan nito na parang sinisigurado na walang sandali na hindi nito mararamdaman ang pagmamahal niya. Kinabukasan, nasa kusina si Isa at dumalaw lang para makikain. Tahimik lang si Paisley habang nagmimix ng pancake batter, pero panay ang ngiti. Wait lang! Bakit parang iba yung aura mo? Nagtatakang tanong ni Isa. Wala lang. Fulfilled. Paisley? Wala akong sinasabi Ha? Wala akong sinasabi. Your face. Nako, Bes. Grabe ka. Ang tahimik mong umiksena. Kilala kita, abnormal ka. Makalipas ang ilang linggo, patuloy pa rin ang masayang pagsasama nina Paisley at Cedric. Ngunit may gumugulo sa isip ni Cedric. Isang bagay na matagal niya nang pinaplano. Isang tanong na gustong-gusto niya nang bitawan. Nasa likod ng mansyon si Paisley. Suot ang light blue linen dress habang abala sa pagdidilig ng mga halaman. Naka-headphones siya habang paindak-indak sa music na pinapakinggan niya. Maya-maya pa, may lumapit sa kanya na staff at inabot ang isang maliit na sobre. Ano to? Pabot daw po. Huwag pong mawala kasi may instruction daw dyan. Binuksan ni Paisley ang sobre. Naroon ang isang printed photo nila ni Cedric, yung kuha mula sa planetarium. Sa likod ay may nakasulat, "Follow the lights, I'll be waiting." Napakunot noo siya, ngunit natawa rin. Nang papalubog na ang araw, napansin niya ang mga lights na biglang nagliwanag patungo sa likod ng mansyon. Sumunod siya roon. Nagtataka man, hindi niya mapigilan ang kabog ng kanyang dibdib. Dumating siya sa isang clearing sa gitna ng hardin. Merong maliit na circular stage na may white canopy, mga hanging lanterns at isang screen na nakabitin sa puno. Naroon si Cedric sa gitna. Cedric, what is this? Hi. First, I need to ask you something important.
Biglang umilaw ang screen. Ipinakita roon ang compilation video ng mga moments nila. Mula sa araw ng wedding scandal, sa planetarium date, sa araw na nasugatan si Paisley sa hardin, ang foot spa sa veranda, at kahit mga candid shot na di niya alam na kinunan. Pagkatapos ng video, lumuhod si Cedric sa harap ni Paisley. Kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa at binuksan. Paisley, hindi ko pinlano ang araw ng kasal mo. Pero pinili ko ang bawat araw na makasama ka simula noon. Pinili kong manatili. Pinili kong mahalin ka kahit na hindi mo kailangan. Kundi dahil gusto ko. Will you marry me again? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Nangingilid ang luha niya habang natutulala sa kaharap. Parang nanumbalik lahat ng dahilan kung bakit siya nahulog. Ang mga araw na sinamahan siya ni Cedric sa sakit, sa katahimikan, sa simpleng pagtimpla ng tsaa, hanggang sa mga gabi na pinaparamdam lang niya na hindi siya nag-iisa. Ang drama mo, grabe ka. Hindi na ako makahinga actually, Paisley. Baliw ka talaga. Lumuhod si Paisley sa harap niya at tumango habang lumuluha. Yes, I'm marrying you because I choose you. Tumayo si Cedric, sabay silang nagtawanan habang yakap ang bawat isa. 2 linggo matapos ang proposal, maaga pa lang ay gising na si Paisley. Nakaupo siya sa gilid ng kama at may inaabangang tunog ang kanyang puso. Isang dahilan kung bakit tila iba ang kanyang pakiramdam sa mga nagdaang araw. Hawak niya ang isang maliit na kahon sa kamay. 1, 2, 3 beses niya itong binuksan, ngunit muling sinasara. Sa ika-4 na beses, humugot siya ng malalim na hininga at pumasok sa bathroom. Nasa kusina naman si Cedric na abalang nagbe-blender ng smoothie habang nakasuot ng apron. Tumatawa si Isa sa kanyang tabi habang nagbabasa ng mga suggested wedding venues mula sa magazine. Cedric, I swear, kung hindi kayo kinasal sa isang beach sunset wedding, magtatampo ako. Kapag si Paisley na ang nagdesisyon, kahit pa sa ibabaw pa yan ng bundok, go lang ako. Biglang lumitaw si Paisley sa may hagdan. Maputla siya at tila mabigat ang mga hakbang. Babe, okay ka lang? I think I'm pregnant. Tumigil sa pagtawa si Isa. Nalaglag ang hawak na spoon ni Cedric habang tulala siyang nakatingin kay Paisley. What? I took the test. 2, 3 beses. Positive lahat. Hindi makapaniwala si Cedric. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Paisley. Totoo ba to? Totoo. Hawak-hawak ni Cedric ang kamay ni Paisley habang nakahiga ito sa examination bed. Tila kinakabahan silang pareho, lalo na nang marinig ang unang tunog ng fetal heartbeat mula sa monitor. Congratulations! The baby's heartbeat is strong, but... Tumigil sa pagsasalita ang doktor. Biglang lumamig ang pakiramdam ni Paisley. You are under a bit of stress lately, aren't you? Mataas ang risk for early complications. You need to rest. No overfatigue, no heavy work, at bawasan ng stress. Mahina pa ang kapit. I'll be careful. Sa wedding planning, photoshoots, at pag-aasikaso sa mga bisita, hindi napansin ni Paisley ang pagod. Nakatayo siya sa garden area para i-check ang flower arrangements nang bigla na lang siyang nangihina. Kumirot ang puso niya at parang hindi na ito normal. Bakit ang sakit? Dahan-dahan siyang napaupo. Hawak ang tiyan. Maya-maya, naramdaman niyang may mainit na likido sa kanyang hita. Pagtingin niya, may bahid na ng dugo ang kanyang suot. No, please, not now! Napasigaw siya bago siya tuluyang nawalan ng malay.
Halos mabaliw si Cedric sa paghihintay at paulit-ulit ang tanong sa nurse nang makarating sa ospital. How is she? Please, sabihin niyong okay lang sila. Sabihin niyo na hindi ko sila nawala. Nang lumabas ang doktor, tumayo siya kaagad. She is stable now. The baby's heartbeat is still there. It was a threatened miscarriage, but we were able to control the bleeding. She needs full bed rest starting today. One wrong move, and you could lose the baby. Parang gumuho ang buong mundo ni Cedric, pero agad siyang tumakbo, papasok sa kwarto. Nakahiga si Paisley habang nakatitig sa kisame. Namumugto ang kanyang mga mata, tila ba sinisisi ang sarili. Pumasok si Cedric na may dalang white tulips na paborito ni Paisley. I'm sorry. No, don't. Wala kang kasalanan. Okay kayo, okay? Kayong dalawa. Pero kung nawala siya... Walang kung di kita iiwan, okay? Hindi. Hinawakan ni Cedric ang kamay ng babae at dahan-dahang nilagay sa ibabaw ng tiyan nito. You are my family now, Paisley. Ikaw at siya. And I promise you, hindi ko kayo pababayaan. Magkaibang kasalman ang pinagsimulan ng lahat. Pero ang pagbubuo ng pamilya natin, ito ang tunay na simula. Napaluha si Paisley dahil dito. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Ramdam niya ang tibok ng puso ng anak nila. At sa bawat salitang binitawan ni Cedric, parang unti-unting naibabalik ang lakas ng loob niya. Bakit mo ako laging pinipili? Kahit ako mismo nahihirapan na akong piliin ang sarili ko. Umupo si Cedric sa gilid ng kama. Mariing pinisil ang kamay ni Paisley. Dahil kahit gaano pa ako itulak palayo, Paisley, hindi mo ako kayang itulak palabas ng puso mo. At di mo rin ako kayang itulak palayo sa anak natin. Saglit silang natahimik. Lumapit si Cedric at hinalikan ang noo ni Paisley. Saka inilapag ang white tulips sa side table. Simula ngayon, ako nang bahala sa lahat. Sa wedding, sa mga bisita, sa kahit na anong kailangan pang ayusin. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay mahalin ang sarili mo at ang bibi natin. But I'm scared, Cedric. What if I mess this up again? Then we'll mess it up together. Pero hindi kita pababayaan. This is not just your fight anymore, Paisley. This is ours. Payapa ang hapon, banayad ang ihip ng hangin at malumanay ang sikat ng araw na tumatama sa mga dahon ng mga puno. Sa gitna ng luntiang hardin ay isang munting altar na napapalibutan ng puti at dilaw na mga bulaklak. Nasa ilalim ng canopy si Paisley. Suot ang puting maternity gown na maluwag at magaan sa pakiramdam. 6 na buwang buntis na siya, ngunit ang mukha niya ay puno ng kapayapaan at kagalakan. Nakatitig siya sa altar kung saan naroon si Cedric. Suot ang off-white na linen suit. Lumapit naman si Isa, dala ang bouquet. Bes, ready ka na ba sa pangalawang first time mo? Masanda na ako ngayon kaysa noon. Tumugtog ang marahang musika. Kinuha ni Cedric ang mikropono. 6 na buwan na ang nakalipas. Nakita kitang lumalakad, papunta sa lalaki na hindi karapat-dapat sa'yo. Pero lumakad ka palayo ng taas noo. Ngayon, nandito ako. Hindi dahil niligtas kita, kundi dahil ikaw ang nagligtas sa akin noon mula sa buhay na walang saysay. Tinuruan mo akong maging matyaga. Tinuruan mo akong magmahal nang walang hinihinging kapalit. At ngayon, ipinapangako ko na hindi man ito isang fairy tale. Ito ang simula ng lahat ng totoong araw. Nang umagang magkasabay tayong gigising, ng gabi na magkahawak kamay tayong matutulog, at ng mga gulo na magkasama nating aayusin, kasama ng ating anak na paparating. Napaluha si Paisley. Cedric, noon, isa kang estranghero.
Hindi ko akalain na ikaw ang mag-aahon sa akin mula sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Pero ngayon, ikaw ang kinabukasan ko. Hindi man ito ang kasal na pinangarap ko noon, pero ito ang kasal na pinanalangin ko. Hindi mo ako minadali. Hinintay mo ako. Alam kong mahal kita dahil minahal mo ako kahit hindi ko pa kayang mahalin ang sarili ko. Tumayo si Paisley. Tinulungan siya ni Isa. Hinagis niya ang bouquet sa hangin at marahang lumapit kay Cedric. Lumipas ang 1 linggo, nasa nursery si Paisley. Inaayos ang mga onesie ng sanggol. Sa likod naman niya si Cedric na nakasandal sa pinto. 3 buwan na lang, may baby na tayo. Hindi pa rin ako makapaniwala pero masaya ako dahil ikaw ang kasama ko. Naalala mo ba noon, nung tinanong mo ako kung may putok ka o sungay ka kaya hindi kita nilalapitan? Tumigil ka nga, Cedric! Nagtawanan sila. Kung may nagsabi sa akin noon na ang lalaki mag-aalok sa akin ng kasal sa mismong araw ng wedding ko ang mamahalin ko, tatawanan ko lang. Pero tignan mo ngayon. Ako ang maswerte, Paisley. Maswerte ako dahil ako ang minahal mo sa huli at makasama. Minsan, ang pinakamasakit na simula ang magdadala sa iyo sa pinakatamang destinasyon. Hindi lahat ng sugat ay kailangang takpan. Ang iba, kailangan lang hintayin maghilom. At sa panahon na akala mong wala nang natitirang tama sa mundo, may darating na tao na hindi magtatanong kung bakit ka basag. Yayakapin ka niya habang pinipili kang buuin araw-araw. Wakas.